Bago tayo magsimula sa ating kwento, pwede mo bang i-comment kung taga saan ka? Para malaman din namin kung saan nakarating ang video namin. At isabay mo na din pindutin ang subscribe button para ma-notify ka sa mga bago ko pang upload dito sa channel ko. Sa simple pag-like, malaking tulong na sa aming mga content creator. Salamat! Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay tagapagmana ang boyfriend ko. Sa isa sa pinakamayayamang subdivision sa bansa, nakatira si Doña Isabela Andres. Isang makapangyarihang negosyante na nagmamay-ari ng mga hotel, resort, restaurant at malalaking gusali. Kilala siya hindi lamang sa kanyang kayamanan kundi pati sa kanyang pagiging mapagmataas. Para sa kanya, ang isang tao ay may halaga lamang kapag mayaman. Mayroon siyang nag-iisang anak na babae na si Danica Andres, maganda, matalino at mabait. Ngunit taliwa sa ugali ng kanyang ina. Hindi siya tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao. Kaya nang ipakilala niya ang kanyang nobyo na si Gabriel, agad na tumutol ang Donya. Simple lamang ang pananamit ni Gabriel, tahimik, magalang, hindi mahilig magyabang. Sa unang pagkikita pa lamang nila ay hindi na siya nagustuhan ng Donya. Ano ang trabaho mo? Tanong ng Donya. Nagtatrabaho po ako sa isang pribadong kumpanya. Magkano ang kinikita mo? Nagulat si Danica. Ngunit hindi na lamang sumagot si Gabriel. Ngumiti lang siya. Lalong nainis ang Donya. Para sa kanya ay isa lamang itong lalaki na naghahanap ng mayamang mapapangasawa. Hindi niya alam na ang lalaking kanyang minamaliit ay isa palang tagapagmana ng isang napakalaking imperyo ng negosyo. Hindi na kontento si Doña Isabela. Nagpasunod siya ng tao upang imbestigahan si Gabriel. Pagkalipas ng ilang araw ay may natanggap siyang mga larawan. At nang makita niya ang mga ito ay napahalakhak siya. Sa larawan ay makikita si Gabriel na pumapasok sa isang bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping yero. Kalawangin ang bubong. May mga bahagi pang tinakpan lamang ng kahoy at trapal. Ayan pala ang bahay niya. Natatawang sabi ng Donya. At iyan ang gustong pakasalan ng anak ko? Hindi niya alam na ang bahay na iyon ay pag-aari ng isang matandang lalaki na minsang nag-alaga kay Gabriel noong bata pa siya. Tuwing weekend ay doon nagpupunta si Gabriel upang tumulong sa mga mahihirap na residente. Mas pinili niyang mamuhay ng simple upang malaman kung sino ang tunay na tao at sino ang lumalapit lamang dahil sa pera. Mula noon ay ginawa ni Doña Isabela ang lahat upang paghiwalayin ang dalawa. Binayaran niya ang ilang tao upang siraan si Gabriel. Pinagbawalan niya si Danica na makipagkita rito. Maging ang mga kaibigan ni Danica ay kanyang kinausap. Ngunit walang epekto. Lalo lamang tumibay ang pagmamahalan ng dalawa. Nakikita ko kung sino talaga si Gabriel, sabi ni Danica. Hindi ko siya iiwan. Galit na galit ang Donya. Pakiramdam niya ay nawawala sa kanyang kontrol ang anak. Dumating ang ikasesanta kaarawan ni Doña Isabela. Isang napakalaking pagdiriwang ang inihanda. Naroon ang mga mayayamang negosyante, mga politiko, mga artista, at mga kilalang personalidad. Nang dumating sina Danica at Gabriel ay agad nang ngumiti ang Donya. May plano siya. Habang nasa entablado siya, ay ipinakita niya sa malaking screen ang larawan ng bahay na yero. Nagtawanan ang mga bisita. Mga kaibigan, sabi niya, iyan ang bahay ng boyfriend ng anak ko. Naghalahakan ang ilan. Napahiya si Danica. Ngunit nanatiling kalmado si Gabriel. Tumingin siya sa mga taong tumatawa. Pagkatapos ay tumingin sa Donya at ngumiti. Donya, hindi lahat ng nakatira sa simpleng bahay ay mahirap. Mas lalo lamang siyang pinagtawanan. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang lihim na tinatago ng binata. Makalipas ang ilang araw ay may ginanap na isang international business conference. Tumalo roon si Doña Isabela upang makipagkita sa mga potensyal na investor.
Pagpasok niya sa napakalaking bulwagan ay nanlaki ang kanyang mga mata. Lahat ng pinakamalalaking negosyante sa Asia ay naroon. Pagkatapos ay tumahimik ang buong lugar. May isang lalaking umakyat sa entablado. Nang makita niya ito ay halos mabitawan niya ang kanyang hawak na bag. Si Gabriel. Nakaitim na mamahaling suit. Sinusundan ng mga bodyguard. Pinapalakpakan ng libu-libong tao. Ano ito? Bulong niya. Maya-maya ay nagsalita ang host. Ipinapakilala namin ang chairman at pangunahing tagapagmana ng GC International Holdings, Mr. Gabriel. Parang tumigil ang mundo ng Donya. Hindi siya makapaniwala. Ang kumpanyang iyon ay 10 beses na mas malaki kaysa lahat ng kanyang negosyo. Mayroon itong mga bangko, shipping companies, airlines, mga hotel, at mga negosyo sa iba't ibang bansa. Napaupo ang Donya. Hindi siya makapagsalita. Mula sa araw na iyon ay nagbago ang lahat. Unti-unting nawawala ang mga investor ng Andres Group. Maraming supplier ang umatras. May mga kontratang hindi na-renew. May mga bangkong tumangging magpautang. Araw-araw ay may bagong problema. Hindi alam ng Donya kung bakit. Hanggang isang araw, may natanggap siyang balita. Isa sa kanyang pinakamalaking hotel ay binili ng isang mas malaking kumpanya. Pagkaraan ng ilang linggo, pati ang isa pa niyang negosyo. Pagkatapos ay isa na naman, isa-isa, unti-unti, parang may humihila, pababa sa kanyang buong imperyo. At sa likod ng lahat ng yon ay ang GC International Holdings. Isang gabi ay nagtungo si Doña Isabela sa opisina ni Gabriel. Ngayon ay siya na ang nakikiusap. Gabriel, mahinang sabi niya. Maari ba tayong mag-usap? Pinapasok siya ng binata. Tahimik ang opisina. Malawak, mamahalin, at kitang-kita. Mula sa bintana ang buong syudad. Anong may paglilingkod ko sa inyo, Donya? Tanong ni Gabriel. Nahihiyang yumuko ang Donya. Gusto kong humingi ng tawad. Tahimik lamang si Gabriel. Nagkamali ako. Minamaliit kita. Hinusgahan kita. Hindi ko alam kung sino ka. Ngumiti ng bahagya si Gabriel. Iyon nga po ang problema. Napatingin ang Donya sa kanya. Hindi ninyo muna ako kinilalang tao bago ninyo ako hinusgahan. Ngunit huli na ang lahat. Baon na sa utang ang Andres Group. Sunod-sunod ang pagkalugi. Marami sa kanyang mga negosyo ang nagsara. May ilan pang naibenta upang mabayaran lamang ang mga obligasyon. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang bumagsak ang kanyang imperyo, ang mga hotel, mga restaurant, mga gusali, mga resort. Isa-isang nagsara o napunta sa ibang may-ari. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Doña Isabela kung paano mawalan ng kapangyarihan. Isang hapon ay muling nagkita sina Gabriel, Danica at Doña Isabela. Hindi na sa mansyon, kundi sa isang simpleng bahay. Tahimik na umupo ang Donya. Hindi na siya ang dating mayabang na negosyante. Tumingin siya kay Gabriel. Ngayon ko lang naunawaan. Hindi pala pera ang sukatan ng tao. Ngumiti si Gabriel. Hindi po talaga. Tao ang dapat nating tingnan. Napaluha ang Donya. At sa wakas ay tinanggap niya si Gabriel bilang bahagi ng kanilang pamilya. Ngunit hinding-hindi niya makakalimutan ang aral na nagbago sa kanyang buhay. Ang aral ng kwento ay huwag kailanman malitin ng isang tao dahil sa kanyang hitsura, tirahan o estado sa buhay. Dahil may mga kayamanang hindi nakikita ng mata. At may mga taong mas dakila kaysa sa inaakala natin. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Please like, share, and subscribe.